What's up mga kadepensa? Kumusta po kayo? Ang video natin ngayon ay patungkol sa offer ng Navantia, a state-owned Spanish company para sa submarine acquisition project ng Philippine Navy. Bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakisubscribe at i-like para updated po kayo sa mga bago kong video. Salamat po! Ang Navantia ay nagsagawa ng press briefing sa Spain at kinumpirma nito na nagsumite nga ito ng alok sa hukbong dagat ng Pilipinas sa halagang $1.7 billion para matugunan ang pangangailangan nito para sa dalawang submarino, kasama dito ang pagbuo ng submarine base, training center at maintenance hub at submarine force para sa Philippine Navy. Ang kanilang alok ay batay sa S-80 Plus Isaac Pearl class na diesel-electric submarine na may Air Independent Propulsion or AIP system na magpapahintulot sa submarine na manatili sa ilalim ng tubig ng hanggang 3 linggo. Inumungkahi din ng Navantia na magtatayo ng bagong submarine base sa Ormoc, Leyte na ibang lokasyon kumpara sa loob ng Naval Operating Base Subic na isinumite ng Naval Group ng France at Hanwha Ocean DSME ng South Korea. Ang pagpili sa Ormoc ay batay sa lokasyon nito na may mas mahusay na proteksyon laban sa matinding lagay ng panahon, mababang panganib sa mga lindol at logistic na malapit sa isang lungsod. Ang base ay magkakaroon ng state-of-the-art na training site, kinabibilangan ng simulator na katulad ng sariling training site ng Navantia sa Cadiz sa Spain. Tulad ng mga alok ng Naval Group at Hanwha Ocean, ang alok ng Navantia ay sinusuportahan ng isang soberanong garantiya at pautang para sa 100% na halaga ng pamahalaan ng Espanya na magsisimula lamang sa pagbabayad kapag naihatid na ang mga submarino. Sa ngayon, ang alok na ito ng S-80 Plus Isaac Pearl class submarine ay ang pinakamalaki at pinaka-advanced na submarine kumpara sa Scorpion Plus at DSME 1400PN. Ang tanging issue lamang sa Isaac Pearl class ay ang bilang ng mga gumagamit nito na ang Spanish Navy lamang ang nag-order ng 4 at ang 3 ay nasa ilalim pa rin ng konstruksyon, kaya ang disenyong ito ay hindi pa napatunayan. Samantala ang Scorpion class ay may 14 na units na ang mga operators nito ay ang Brazil, Chile, India, and Malaysia, at ang DSME 1400PN ay nakabatay sa DSME 1400 na disenyo na gamit ng Republic of Korea Navy at Indonesian Navy na may kabuwang 12 units, ngunit nakabatay ito sa Type 209-1400 submarine design mula pa noong 1980s. Ang S-80 Plus submarine ay isang mas malaking submarine na may haba na 81 meters, displacement na 2,965 tons, range 800 km, speed na 12 knots kapag surface at 19 knots kapag submerged. Endurance 30 to 55 days in immersion. Ang S-80S may kakayahang sa mga pag-atake sa sea to land, intelligence, surveillance at reconnaissance activities at anti-surface and anti-submarine warfare. Pinagmamalaki din ng S-80 ang kakayanang magpaputok ng mga missile ng American Tomahawk at Harpoon na ginagamit ng US Navy para sa mga pag-atake sa sea to land. Kayo mga kadepensa, ano sa palagay nyo ang alok ng Navantiang Spain? Paki-comment down below ang inyong opinion. Shoutout po sa lahat ng mga subscriber, bagong subscriber na si Art Kings Ski at mga silent viewers. Shoutout din po sa mga nagbigay ng mga kanilang mga opinion na sila Dryan Mortis, Emil Tipa at Lime TV. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi and God bless you all.